Hello everyone! Welcome back to Practical Mystic. Today ay susunggabin natin ang pagkakataon na ito na mag-tarot reading session ako para sa iyo, my dear Aries. Thank you so much sa inyong pakikinig, panonood. Salamat sa pagbisita ninyo sa aking new channel. At sa mga baguhan, you are welcome dito sa aking channel. Alamin natin kung ano ang kabuang mensahe para sa iyo or predictions, no, para sa iyo for this year 2026. Remember that 2026 is actually a fire horse, and as we know about fire horse means it is about forward movement, no, fast moving forward towards your future. And as the horse moves along ahead or moving forward, sinusunog niya yung mga illusions na bumabagabal sa kanyang dinadaanan. Okay, so kung ano man yung mga balakid na dumating sa buhay mo, malalagpasan mo din yon with the fire of the horse, no? So nothing can stop you from moving forward. So I'm happy for this message for everybody. Pero kailangan nating alamin kung ano ang particular na bumabalakid sa iyo, no, na nalagpasan din ng fire horse. Okay, so we have to know other specific message na para talaga sa iyo, my dear Aries. Okay, so let us dive in using this Lightseer Tarot deck. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams, what does my dear Aries need to know? Okay, so let us begin. Para sa iyo, my dear Aries, Nine of Wands para sa buwan ng January or Enero. Okay, Nine of Wands, this is creative energy in the element of fire. Okay, sa nakikita ko dito, my dear Aries, is that you really have a very strong desire, no? Despite sa lahat ng mga bumabalakid sa iyo, humaharang sa iyo, pero walang makakapigil kasi kung malakas talaga yung fighting spirit mo. You have that kind of strength na hindi kayang talunin ng mga wands, no? Yung ibang mga wands na bumabalakid humaharang sa iyong daanan. Okay, kahit isa lang yung wand na hawak mo, isa lang siya, pero kaya niyang talunin lahat yung iba pa namang wands na bumabalakid sa iyong daanan. Okay, meaning you have a very strong determination. Malakas yung loob mo, very determined. Ano ba ito? Very determined. Okay, so I'm happy for you with that. And with the Nine of Sword, meron din tayong double confirmation din ito, Nine of Swords. This is Nine of Swords. Malinaw ba siya? Okay, Nine of Swords, no? Oh my God, dalawang double confirmation in the sense na dalawa talaga yung lumabas na Nine of Swords, no? Mula sa ibang deck of cards. Okay, so may kakaharapin ka na mga pagsubok to the extent na mapapagod ka din, pero hindi ka sumusuko kasi alam mo na kapag matinding na yung labanan, ibig sabihin ito na yung the great one or the big one, no? Yung panghuli na siya na battle
or panghuli na siya na pagsubok na makakaharap mo pero hindi ka sumusuko kahit alam mo na pagod ka na pero hindi ka sumusuko dahil alam mo na ito na yung last, no? Last na ito, no? Wala nang susunod, no? Panghuling laban na ito. Ito na yung final ano ba 'yon? Finale or yung great pero final na siya na battle, okay? And hindi ka sumusuko kasi alam mo na malapit ka na sa finish line, no? Kapag malapit ka na sa finish line, kakaharapin mo talaga yung mga matinding pagsubok pero hindi ka kahit of course napapagod ka din pero hindi ka sumusuko kasi alam mo na malapit ka na sa finish line, okay? And anyway, mas tumitindi pa yung inner desire mo, yung courage mo kasi marami ka nang natutunan mula sa mga nakaraan ng mga pagsubok, okay? So nakaranas ka ng mga pagsubok ulit pero parang para sa iyo madali na siya kasi familiar na sa iyo ng mga pagsubok na ito kasi naranasan mo na ito sa nakaraan, okay? Okay. For the month of February, you will experience 5 of Cups. Itong 5 of Cups, malungkot ka kasi parang regret or panghihinayang kasi kahit na mayroong kang kinakaharap na 3 mangkok, pero nasa isip mo itong nasasayang na 2 mangkok or naiiwan na 2 mangkok, no? You're very sad, no? Sa kulay na ito, it is like blue, aquamarine blue ba ito or parang blue green, okay? Pero panandalian lang man ito na emosyon, no? You can recover from this situation naman, no? Kasi parang pinaparamdam lang sa iyo na maling-mali yung desisyon na napili mo kasi mas maganda itong 2 nasayang mo na naiwan mo na mangkok kaysa sa nadala mo na 3 mangkok, okay? Pero anyway, no matter what happens, you can still recover from it. And anyway, you are a magician naman, no? You're a magician. You can change your mind, the way you look at the problems, no? And of course, being optimistic in facing the problems can help you move forward. Okay? You are ito yung confirmation sa 5 of Cups in reverse na nalagpasan mo ang mga panghihinayang na ito, yung mga low vibrational emotions like guilt, panghihinayang or regret dahil alam mo na merong mga tao na very deceitful, no? Niloloko kanila, no? In the sense na may sinasabi sila sa iyo na para maramdaman mo na maling-mali yung desisyon na napili mo, mas maganda itong 2 nasasayang na mangkok, no? Or nasasayang na oportunidad, iniwan mo tapos pinaparamdam lang sa iyo, no? Na panghihinayang kasi para magiging low vibrational ka na, at kapag low vibrational ka na dahil sa panghihinayang mo, that's the time na kaya ka nilang kontrolin, no? Tapos ipagpalit nila yung kanilang low energy sa iyo, no? Do not be deceived by their mind games, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga salita, no? Na kapag pakikinggan mo sila at kapag sumasagi na sa isip mo, parang maiisip mo na, oh no, mali itong desisyon na napili ko, mas maganda pala itong naiwan ko na 2 na oportunidad. No, it's not.
do not mind them, no? It's just their tactic, estratehiya nila para makakaramdam ka ng regret, panghihinayang or guilt sa iyong mga decisions para para makayanan ka nilang kontrolin yung isipan mo. No. Whatever decision na napili mo, stick to it, no? Be accountable with your actions, no? Do not listen to their deceitful words. And this one, the Knight of Pentacles. Itong Knight of Pentacles, no? Marami na talagang pera na lumalabas, parang hinahabol ka, pero parang parati lang kayong naghahabulan, no? Kasi siguro kailangan mong i-match yung energy mo para magkasalubong kayo, no? Para mag-match yung energy ninyo, no? Yung pera kasi, kung ganito kadami na pera, ibig sabihin high vibrational energy, no? High vibrational energy, no? Ganito kataas yung energetic frequency ng pera mo, tapos ikaw dito siguro dahil nakaranas ka ng panghihinayang dulot sa mga salita, yung mga sinasabi ng kapamilya mo. So dito ka lang, parang naghahabulan lang kayo, no? Nandito yung pera, ganito kataas yung energetic frequency, tapos ikaw dito ka lang. Habang tumatakbo yung panahon, pag ganito lang, hindi kayo nag-match. So dapat kailangan mong tanggalin yung panghihinayang na yan, no? Kailangan mong tanggalin yung panghihinayang, galit, puot, or kalungkutan. Kailangan maging masaya ka at mapagmahal para tataas yung energetic frequency mo at mag-match kayo ng pera at saka ikaw, yung energetic frequency mo, para tuluyan mo talagang matatanggap ang pera na ito, no? Sinasabi dito na nasa kilid lang or nasa sulok lang yung pera, yung money energy, pero hindi mo siya matanggap-tanggap kasi you are tuning into low frequency, no? So, kailangan tanggalin mo yung kalungkutan, yung panghihinayang, dapat wala na yan, para mag-match kayo ng energy ng pera, tsaka, frequency ng pera, tsaka yung energetic frequency mo, no? And then, we have here, yes, ito, confirmation pa rin ito, five of cups, no? It is emotional energy in the element of water. Next is the Sun card. Yes, no. For the month of April, magiging masaya ka. You're very happy, no? I'm happy for you also na magiging masaya ka, my dear Aries, para sa buwan ng April. And by that, parang natatapos na talaga yung lahat ng karmic cycle na ranasan mo, lahat ng kalungkutan, panghihinayang, tapos na yon kasi na-complete mo na yung karmic cycle. So everything is over now, and you now deserve to be happy. You are happy because it is over. Di ba? You are now achieving success, okay? You are now successful kasi tapos na yun eh. Tapos na yung nakaraan, tapos na yung pagsubok. Marami ka pang mararanasan na pagsubok, pero at least in this moment, you are experiencing inner peace, no? Peace of mind and emotional peacefulness. That's why you have the Sun card. And for the month of May, pinapaalala ka sa card na ito na dapat ibalanse mo lahat, no?
yung career mo, negosyo or trabaho, tsaka yung creative aspects mo, yung talent mo, no, na ipinigay sa iyo, dapat mong i-improve 'yon, no? Halimbawa, mayroon kang husay or talento sa pagsulat ng mga kanta. So, dahil talento mo 'yan, ibinigay sa iyo, ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, do it, no? Kahit may trabaho ka, still you have to create songs, no? And by doing that, anyway, it is not a waste of time. In fact, kapag gagawin mo itong pagsusulat ng kanta, magre-reciprocate yung energy mo, no? It's your another way of raising your energetic vibrations. And with the Two of Pentacles, no? We have here the Queen of Wands in reverse. Queen of Wands in reverse, no? Ibig sabihin, abalang-abala ka sa bagong panibagong career platform, no? Anyway, at least you are being reminded by the universe na kailangan mong balansehin yung oras mo para sa pamilya mo, sa trabaho mo, at para sa iyong creative projects. Okay? And the next, Page of Pentacles. Wow, Page of Pentacles. Page of Pentacles. Page of Pentacles, dalawa sila na Page of Pentacles mula sa ibang tarot deck. Ibig sabihin, makakatanggap ka ng bad news, masamang balita, or kaya magkakaroon ka ng hindi magandang sitwasyon. Makakatanggap ka nun, or makakatanggap ka ng masamang balita. Siguro ang iba sa inyo kulang sa goals, or parang kulang sa focus, no? Nagiging irresponsible dahil siguro iba na yung career platform mo. So it is the kind of career platform na parang hindi ka naging strict sa sarili mo, parang nagkulang ka ng self-discipline kasi very flexible yung panibagong career platform mo, no? So mangyayari dyan, posible na magkulang ka sa disiplina at yun, magiging irresponsible ka sa iba pang aspeto, no, sa buhay mo. Magiging stressful ka kasi nga kulang ka na sa disiplina, kulang ka sa common sense, or kaya kulang sa personal goals. So magiging stress ka kasi wala kang na-achieve, parang stagnant ka. Pero darating din sa iyo ang hustisya, in the sense na siguro nagkulang ka sa disiplina, maring may ibang tao na nag-impluwensya sa iyo na hindi ka magiging disiplinado sa sarili. So nagiging irresponsible ka. Pero sa buwan ng July, meron tayong justice in reverse. Ibig sabihin, iniwasan mo yung responsibilidad, iniwasan mo yung accountability kasi nga justice in reverse. But anyway, magkakaroon ng tower moment. Ayan, tower moment. January, February, March, April, May, June, July. Okay, sa buwan ng August, no, magkakaroon ng tower moment. May pagbabago na magaganap sa buhay mo.
Pero this kind of change is for the better, no? Magiging masaya ka kasi makakaranas ka ng fulfillment, no, sa lahat ng aspeto, no? Like, okay, so magkakaranas ka ng emotional fulfillment. Kung makakaranas ka ng emotional fulfillment, posibleng unti-unti mo nang ma-attract yung mga ninanais mo sa buhay, no? Kagaya ng magkaroon ng magkakajowa ka, magkakabahay ka ba, or magkakapera ka, no? Only if you are having that emotional fulfillment, no? Nine of Pentacles. Nine of Pentacles in reverse, ibig sabihin, magkakapera ka pero mauubos lang din. Mauubos lang din siya kasi may mga ibang tao na maghihingi or nangaagaw, no, ng pera sa iyo. And with the Nine of Pentacles in reverse, we have this Three of Cups na upright, no? This is create this is emotional energy in the element of water. Makakaroon ka ng mga kaibigan. Posible itong mga kaibigan mo, sila lang din yung maghihingi sa iyo ng pera, no? So maubos lang din ng pera mo dahil sa pamimigay sa iyong kaibigan or mga kapamilya, no? So mangyayari is yung pinapangarap mo sana na emergency fund, hindi mo siya na-achieve kasi maubos lang din yung pera mo dahil sa mga kaibigan mo malapit sa buhay. With the star in the reverse position is meron tayong Knight of Wands, no? Knight of Wands. This is Aries energy also. Ibig sabihin, hindi mo nakamit yung mga pangarap mo kasi you're very arrogant, no? Therefore, arrogante, diba? Ika nga sa Filipino, arrogante. At kapag arrogante ka, meaning you are the kind of person na very egotistic. And egotism is actually still a low vibrational energy, no? So that could be the reason na hindi mo ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. Anyway, magbabago din ng kapalaran mo sa buwan ng Nobyembre, in the sense na there is a wheel of fortune. Ibig sabihin, parang biglaan lang siyang nagbabago yung takbo ng kapalaran, in the sense na kung ikaw ay nasa ilalim ng gulong, bigla kang mapupunta sa itaas, tapos yung mga nasa itaas mapupunta sa ibaba, no? So it's like from January to September, parang nandun ka sa ilalim ng gulong, pero pagdating ng Nobyembre, parang uusad yung takbo ng gulong sa buhay mo na parang gikan ka sa mula ka sa ilalim papunta ka sa itaas, no? So it's like you have a fast move
forward just in the month of November. And this kind of movement is pinapaliwanag dito ni Ace of Cups na kapag Ace of Cups, ibig sabihin magbabago yung takbo ng buhay mo, no? Magbabago yung lifestyle mo, yung parang halimbawa ikaw yung inaaway ng boss mo, pero bigla lang din na ina-appraise ka, or bigla lang din na nagkasundo kayo ng boss mo, no? Just because of this wheel of fortune, no? Nagbago yung takbo ng yung pangyayari, no? Or magkakaroon ka ng mga panibagong kaibigan, no? For that, magkakaroon ka ng panibagong jowa, no? May bago kang inspirasyon, no? Bagong mga bagong kaibigan, bagong trabaho, magkakaroon ka ng selebrasyon, siguro makakatanggap ka ng magandang balita, or ang iba sa inyo magbubuntis, okay? So that's the Ace of Cups, no? Magiging masaya ka, no? Sa buwan ng Nobyembre. And then sa buwan ng Disyembre, this is Eight of Cups in reverse. Eight of Cups in reverse, ibig sabihin hindi mo na kailangan balikan yung nakaraan, no? Hindi ka na bumabalik sa nakaraan. You move forward towards a time na nagpunta ka sa lugar na kung saan naroon ang sikat ng araw. Ibig sabihin, the sunrise represents the future, no? The bright future. So dito ka naka-focus, hindi ka na lumilingon sa past, no? Hindi mo na siya binabalikan. Dito ka na nag-focus sa present moment at sa future, no? With the Eight of Cups in reverse is this one, Queen of Cups. Queen of Cups, ibig sabihin, kailangan mong i-activate yung third eye chakra mo, kasi marami akong nakikita dito ng mga third eye chakra. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-activate. Isa, dalawa, tatlong third eye chakra. Okay? So kung ma-activate na yung third eye chakra mo, posibleng magiging masaya ka. Marirealize mo na kailangan mong maging masayahin at mapagmahal para maitaas mo yung vibrasyon ng enerhiya mo, at mag-a-attract sa iyo yung mga abundance, no? Yung new workplace, new friends, para sa halip na hanggang November lang mangyayari itong new beginnings, mag-a-attract sa ito as early as month of January, if ever kaya mong baguhin yung energetic vibrations energetic vibrations mo, na in a sense na kaya mong labanan yung panghihinayang, kalungkutan, or galit, no? Okay, this is the angel number for you, which means intuition, inspired action. Kailangan mong also pinapaalala ka again, pangalawang beses ko na itong sabihin sa'yo na kailangan mo i-activate yung third eye chakra mo para magiging malakas yung intuition mo. Pero hindi ibig sabihin na ang intuition doon makikita sa third eye chakra. Actually, the intuition is dito yan, banda. It's the voice of your inner soul. And get some fresh air. Call some of your pals over. Magpunta ka sa lugar na malakas ang hangin, malakas at presko yung hangin, na kung saan kayang tanggalin yung hangin na yun, ay kayang tanggalin yung stress na
dumadapo sa katawan mo, and then tawagin mo yung mga kaibigan mo, magpunta kayo sa lugar na maganda, may magandang tanawin. There is so much beauty waiting to be discovered. So mas marami pang pagkakataon na madidiscover mo na. Either you will soon become involved in the exciting new project, or you will go out on a date. So this kind of moment or pagkakataon is either makakaroon ka ng somebody to be on a date, or makakapunta ka sa lugar na maganda kasama yung mga kaibigan mo, or maaring magkakaroon ka ng new creative project, no, na magiging bahagi ka sa proyektong iyan. And you put your charisma to use everywhere and spread your charm around. Okay? So, kung ano man yung mga pagkakataon na ito, habang dumadating ito sa buhay mo, always remember na you must be charismatic, no? Magiging masayahin ka, optimistic, at saka charismatic. Okay? And then, the spiritual animal for you is this one. This is the goose. Gansa ba ito sa Tagalog? I'm not sure if this is gansa in Filipino. Ayan, inner knowing. Okay, so you're a brave traveler. Isa kang matapang na manlalakbay. Your soul knows the way, so you have to be confident, and you will achieve your destination. And loyal friends are always with you. So do not worry, and you are blessed. So let yourself fly. Just like this, the goose. Parang gansa talaga ito. No? So hinahambing ka sa gansa kasi bilang gansa, habang naglalakbay sa tubig or sa ano ba yun? Sapa. Okay. Kahit hindi mo alam kung saan ka patungo, pero optimistic ka lang talaga, no? You're very optimistic kasi malakas yung kutob mo na makakarating ka din sa destinasyon, at mapupunta ka sa destinasyon na kung saan magiging masaya ka, magiging sulit yung paglalakbay mo sa lugar na yon. Okay. And for powerful thought card for you. This is actually my first time to pick this kind of card throughout my 2 years, no, in tarot reading session. Okay. It is only a thought, and a thought can be changed. Okay. So kailangan mong baguhin yung pag-iisip mo, no? Affirm this to yourself that I am not limited by any past thinking. I choose my thoughts with care. I constantly have new insights and new ways of looking at my world. And I am willing to change and grow. Again, basahin ko ulit para sa iyo, no? Affirm this to yourself. Say it with me. I am not limited by any past thinking. I choose my thoughts with care. I constantly have new insights and new ways of looking at my world. I am willing to change and grow. So I hope nag-resonate ito sa iyo, my dear Aries. Again, before I end this session, let me pray for you. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams, thank you for this session with Aries. I pray that this session or the message from this session will truly resonate to them personally. Though the reading is general, but somehow they can still resonate a particular message to them personally. Thank you so much for giving all their heart's desire. I pray na kahit maraming pagsubok na dumadating sa kanila, may mga taong nagpaparamdam sa kanila ng emosyon na panghihinayang, galit po, or kalungkutan, but still they are optimistic enough to change their thoughts. Kailangan nilang baguhin ang kanilang pag-iisip para mawala sa kanila yung kalungkutan, tuluyang mawala ang kalungkutan, panghinayang
at iba pang low vibrational emotional energy sa kanila para tuluyan lalapit sa kanila yung pera, love life, new career, or business opportunity. Lord, thank you so much for fulfilling their heart's desire. Thank you so much for all your wonderful plans to them for this month. For this year 2026. Bless them more, oh God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So this is what I have for you, my dear Aries. See you in the next reading. Love, light, and blessings. Cheers!